Masterjet, magkano ang posibleng ma-loan ng newly hired teacher? So, ito po ay isang magandang tanong para po sa mga gustong mag-avail ng loan kung sila po ay bago pa lamang na hire ng mga guro ng Department of Education. Kung personally po, kung ako po yung tatanungin talaga, ay mas prefer po sana na mas maganda na maiwasan po natin yung pag-avail ng loan. Pero kung sadyang may maroon pong malaking pangangailangan at hindi po talaga mapipigilan na kinakailangan po nating umutang, kapag newly hired ka pa lamang at kung gusto mo ng medyo malaki-laki na pwedeng ma-loan, ay doon po kayo sa mga accredited na PLIs ng DepEd. 6 months lamang na experience or 6 months lamang as employee ng DepEd yung kinakailangan, ay eligible na po kayo ng kahit 1 milyon pa na halaga ng loan. Pwede na po. No? Kung mayroon po kayong net pay ngayon na 25,000, pwede po kayong umutang ng nasa 1 milyon with 20,000 monthly amortization. So mayroon pang 5,000 na matitira. So walang problema, no? Kung yung policy po ng PLI ay okay sa kanila yung 5,000. Yung iba kasi nasa 6,000 yung kanila pong nire-require na minimum na take home pay ng kanila pong mga borrowers. Pero kung 5,000 lang naman, yung 1 million, 20,000 lamang yung amortization yan bawat buwan. Yan ay for 5 years or 60 months na amortization. So mas maganda sa mga accredited PLIs ng DepEd kasi mas malaki yung halaga ng pwede mo ma-avail na loan. Sa GSIS kasi mayroong limit doon sa maximum loanable amount ng mga sakop nito, no? So sa MPL Flex, kahit 1 buwan ka pa lamang ay pwede ka nang mag-loan. Pero 1 buwan lamang na basic salary yung maximum na pwede mong ma-avail na utang. So maliit lamang. So kung teacher 1 ka, 27,000 lamang yung pwede mong ma-avail sa first loan sa MPL Flex. Kasi nga doon ka pa lang, no? Kapag 1 month hanggang I guess 19 months na serbisyo or PPP ninyo, no? So ganun lamang kaliit yung pwede ma-avail. Kung gusto mo talaga pag malakihan na loan sa PLI ka talaga, mas nararapat, no? So magtanong-tanong ka na lamang sa mga kasamahan mo dyan kung saan sila mas pabor na PLIs, no? Kasi may kanya-kanya din naman na mga conditions itong mga loans sa mga bangko, no? So depende na kung saan ka mas komportable, no, na umutang ng malaking halaga. So yun po, no? Sa DepEd, kapag teacher ka, 5,000 lang talaga yung nire-require. The rest of your net take home pay, pwede mo na siyang i-avail na bilang amortization ng anuman pong loan from the PLIs o kaya ay sa GSIS, no? So ganun po siya. So malaki yung pwedeng ma-avail na loan, no, kahit newly hired ka pa lamang, kapag doon po yung option ninyo sa mga bangko. Pero pag GSIS, up to 19 months, 1 month to 19 months, 1 month basic pay lamang yung pwede po ninyong ma-avail na loan. So, tandaan po na kapag tayo po ay nag-loan, ay nababawasan yung ating monthly na net take home pay. Kaya dapat po na mababawasan din yung atin pong gastusin sa bawat buwan. Nang sa ganun na hindi po tayo mapupunta, no, doon sa mas pagkakautang pa, no, kapag hindi po tayo nakakapag-adjust. Kasi normal po talaga kapag bababa yung inyo pong net take home pay, dapat ay bababa din yung inyo pong expected na monthly expenses. Nang sa ganun ay hindi po kayo maghahanap muli ng bagong option, no, na para umutang na naman, no. So malaking adjustment talaga yung mangyayari every time na tayo po ay nag-a-avail ng loan, at dapat po nating makope yung adjustment na yon para hindi po tayo lubos na lulubog sa utang. And particular para po sa mga newly hired, no, mahirap at the early stage ng pagiging empleyado ng DepEd ay nagsisimula ka na doon sa sa malaking loan, no, mahirap po siya. Pero kung mas
matimbang para sa inyo yung pag-avail ng loan, dulot po ng mga pangangailangan, ay decision naman po ninyo yun. And sana po ang pipiliin ninyo na lending institution ayun pong institution na mayroon pong talagang mas pabor no ng mga terms and conditions para sa inyo na kanilang mga borrowers.